Hello mga mi! So nagyaya nga pala si Abby na mag-breakfast noong nakaraan. So i-share ko nga pala sa inyo kung ano yung mga kaganapan namin, no? At alam nyo naman, dahil ngayon lang ulit ako nakapag-mini vlog, pasensya na kayo kasi sobrang busy talaga ng ante nyo. Hindi ko na maisingit sa schedule. Pero babawi ako sa inyo, promise yan. Halos pares din kaming naging busy ni Abby lately. So ayun na nga, one day, isang araw. Ano daw? One day na isang araw pa. Pagkagising ko nga nung umaga, nagulat ako, nagising si Abby. So yun pala, inaantay pala niya ako magising kasi nagaya nga siya mag-breakfast, no? So ayun, ang ante nyo, nagbihis ka agad. Wala nang ligo-ligo, ganon, may muta pa, lumabas na agad ng bahay, ganon. Nagulat lang ako kasi nagaya siya mag-breakfast kahit hindi naman kami nagbe-breakfast every morning talaga. Madalas siya nagtsatsaa lang, ako nagkakape, ganon. And knowing yung Indian and PH time, alam niyo naman na 2.5 hours yung difference, no? Mas advance lang tayo ng 2.5 hours sa kanila. So, kung 9 AM na dito sa Pilipinas, sa kanila naman is 6:30 AM pa lang. Eh, mga ganong time, medyo wala pang open na shop sa kanila, lalo na mga breakfast, ganyan. So, naalala ko nga pala na nagtitrending yung champurado ng The Bistro by Leblanc, no? So, doon ako nagpunta since 5 minutes away nga lang naman to sa bahay. Kaso mga day, sanay nga pala kasi ako na pagka kumakain ako dito, wala namang pila, diretso lang talaga dun sa mismong hotel or sa alfresco, ganon. Sino nga ba namang mag-aakala ng mga oras na to, eh pila pala dito at ang daming tao? Kaya pagdating dito, dumiretso ako dun sa may bakanting upuan. I'm here pala, Abby. Ma'am, nakapila po ba tayo? Ay, may pila ba? Yes po, ma'am. Dito na lang po tayo pili sa po. Saan po banda? Yan pong red po. Nakapila po. Okay. Abby, there's a line pala. Nakawin pwede magpalis. So ayun nga, medyo napahiya ang auntie niya ng part na yan. Kasi nung time na nagpapalista ako, 27 pa lang ang sinaserve, then parang 167 ako. So ayun, di na rin ako tumuloy kasi baka butin ako ng lunchtime. So ayun, ang ending, naganap na lang ulit ako ng malapit na restaurant na pwede kong kainan. So dito nga pala ako napunta sa Cafe Christina. Ay, hindi na nga pala sila Cafe Christina ngayon. Christina's Cafe, ganyan. And sa katagalan nga pala na hindi na ako bumibisita dito, nagulat ako kasi newly renovated pala 'tong lugar na 'to. Huling kain ko kasi dito parang college pa yata ako, gano'n. And then hindi pa masyadong modern yung ambience nila dito. So far okey naman dito lalo na kung may sasakyan ka kasi meron naman silang free parking dito sa FBM building. At akala nga pala ni Kuya Guard, eh, lalabas ako ng establishment nila kaya siningil din ako ng parking. Pero nung pauwi na rin naman ako, binawi na rin niya kasi nakita niya dito rin ako kumain. So sa mga curious nga pala diyan, ang sine-serve nga pala nila dito is mga Filipino dishes, 'no? At since breakfast lang naman ang habol natin dito, nag-all day breakfast ako. At ito nga si Abby until now naghahanap pa rin ng kakainan niya kasi nga problema niya lahat ng store na pinuntahan niya is closed pa. Masyado pa kasing umaga nga talaga sa kanila nung time na yan. So instead ga mag-dine in, ayun, kakain na lang daw siya ng street food sa labas. I'm gonna eat something else. So whatever I find on the road, I'm gonna stop there and eat poha. Paha, paha, paha. So ayun na nga mga mi, para sa mga bago lang dito sa account ko, ganito nga pala kami kumain sa labas, mag-date, or mag-spend ng time ni Abby together. Ayan, lagi kong dala-dala yung stand na yan para hindi rin nangangalay yung kamay ko or hindi ako mahihirapan na maghanap ng kung saan ko siya itatayo. Hindi naman awkward for me na nandyan siya kasi mas natutuwa pa ako dahil may nakakausap ako kasi kung loner lang ako na kumakain sa labas, Diyos ko, baka mas piliin ko nasa bahay na lang, no? So, isa nga pala 'to dun sa nagustuhan ko na order ko, itong brewed coffee nila. Unlimited nga pala 'to. So, pwede kayong magpa-refill kung nabitin kayo. Kaso sa part ko, hindi ko kinayang magpa-refill mga B, kasi nagpa-palpitate na ako. Tinanong nga ako nung staff kung magpapa-refill pa daw ako. Sabi ko, "Naku, hindi na, nagpa-palpitate na ako." Tsaka 'pag umiinom kasi ako ng kape, isa sa, fact, nagja-jabs talaga ako mga B. So, after nga ng breakfast na 'to, umuwi na rin ako kaagad kasi nakaramdam na ako ng alam na 'yun. So, eto nga pala yung in-order ko, yung Tapa Flakes na budbud version. Pina-upgrade ko lang 'yan kasi gusto ko ng cucumber and tomato. Parang masyado kasing bland kapagka yung kakainin mo lang is Tapa Flakes with rice, gano'n. So far, no wonder kung bakit ito yung best seller nila kasi masarap naman talaga and malasa yung Tapa Flakes nila. Hindi ko alam kung saan nila minarinade 'to, pero ang sarap mga mi. Yun nga lang nakakabitin kasi kokonti yung rice and then yung serving nila. Pero mabubusog ka naman kung hindi ka heavy eater. So, after nga niyan, dumaan ako ng Watsons saglit kasi may binili lang ako for international shipment, ganyan. Since sa Watsons nga lang siya nabibili and hindi available online, ayun, talagang sinadya ko talaga bago ako umuwi. O, diba, work is life, kaaga-aga ay nagtatrabaho na agad. So, pag uwi ko nga nag-relax-relax lang ako saglit bago magsimula ang aking araw. Ayan, kita mo, wala pang ligo si Angge. Gawa nga ng sasabak na naman tayo sa matinding labanan. Alam niyo naman na kapag umaga ay sobrang busy kong tao. Diyos ko, pag umaga kasi lahat talaga ng mga pending workloads, ayun, talagang patong-patong. Ayan, chine-check ko ngayon kung ano yung mga kailangan kong i-ship out.
and yung mga naka-pending pa since yesterday, gano'n. Sumasagot din ako ng mga pending inquiries. Minsan kasi natatabunan talaga yung mga messages ng iba. Kaya ayun, kailangan talaga magba-background ka, iisa-isahin mo. Ito nga palang background ko, yan ang madalas yung nakikita sa mga videos namin, 'no. Talagang araw-araw ito lang talaga yung puwesto ko. Yan na kasi yung pinaka-office ko, So ayun nga, after niya naligo na rin ako. Actually mga gabi na 'to, kasi nga biglang nagkayayaan sila na mag-dinner gawa nga ng anniversary nga pala ng aking lolo at lola. So ayun, kahit LDR nga din sila, sine-celebrate pa rin nila yung wedding anniversary nila dito sa Pilipinas. So ayun, dahil galing nga kami ng Antipolo at dito sa Taytay ang celebration, sumunod na lang din kami. Sila na ang madalas nauuna dito kasama yung mga tita ko at pinsan ko. Kita niyo hanggang diyan dala-dala ko si Abby's cellphone. Hindi kasi kami nagpapati talaga ng video call, lalo na kapag family lang din naman kasama ko, ganyan. So kung ano nga kain namin, siyang kain din niya. So parang kasama na rin namin siya, 'di ba? At since marami ngang bawal sa family ko dahil nga may mga sakit-sakit na ganyan, ayan. Ang order nila is sinigang. And then ako naman, yung favorite ko na kare-kare, ayan. Halos ako lang talaga kumain nito mga B, ayaw nila. Then meron din nito, ayan, putok-batok, Diyos ko. Marami pa silang in-order pero hindi ko na na-videohan lahat. Kasi for the gutom ng mga Furzon, kaya ayun. So after nga niyan, ayun, nagbabay na rin kami sa isa't isa, then diretso na rin naman kami uwi after nun. Dahil masyado na nga rin namang late nung mga time na to. So ayun. At kung tinapos mo nga yung video na to, salamat sa panonood mga mi. Follow nyo naman ako para masaya, di ba?